Nakabantay ang mga tauhan ng Makati City Police, Makati Department of Public Safety at isang pribadong security agency. Yan ang latest mula dito sa Laparal Compound. Balik sa Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Nagulat po live mula sa Makati. Ilang relics ni Pope John Paul II ang nasa pangangalaga ngayon ng isang Pilipino. Kabilang narito ang mga liham na ipinadala ng yumaong Santo Papa. Narito ang report ni Ian Cruz. Ang mga sulat na ito ng Noy Cardinal Carol Joseph Wojtyła bago siya naging Pope John Paul II ang magpapatunay ng malalim niyang ugnayan sa mga Pilipino. Bago magtapos ang dekada 60, marami na ipadalang sulat si John Paul II para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang kaibigan at kasama sa Second Vatican Council na si Rufino Cardinal Santos, ang kauna-unahang Pilipinong kardinal. Kay Carmelo Cortez, ipinagkatiwala ang mga liham na ito. Yan po ay pinasusukalan nila basura. At nung nalukay ko, doon ko natuklasan na mga dokumento pala ng sulat ng Santo Papa sa Pilipinas. May 20 beses na raw nakarating sa Vatican si Cortez. Marami ng memorabilia ang naibigay sa kanya. Tulad ng larawang ito ni Pope John Paul II na napirmahan daw ng Santo Papa ilang araw bago siya mamatay. Narito rin ang ginamit na replika ng Holy Grail ng Santo Papa. Ito naman ang isang brick na mula naman daw sa Holy Door sa Vatican. Si Pope Paul VI ang nagsara ng Holy Door noong 1975 na binuksan naman ni Pope John Paul II noong 1983. Kasama sa koleksyon ni Cortez ang suot na skull cap ni John Paul II nang tangka siyang patayin noong 1981 sa St. Peter's Square. Ang krusipino na ito nagawa sa ivory, pag-aari raw ni Cardinal Santos. Pero sa pagbisita ng Santo Papa, ito raw ang ginamit sa sacristy van. Bagaman si Cortez may hawak ng mga relic na ito, sinabi niyang para sa mga Pilipino ang lahat ng ito. Sa Diocese of Malolos raw niya balak ipagkatiwala ang lahat ng ito. Natutuwa ako sa Diyos at pinagkaloob niya sa akin yung mga gamit niyan. Itong mga memorabilia ni John Paul ay hindi para sa akin, hindi para sa pamilya ko. Ito ay ibibigay namin sa Diocese ng Malolos in the future. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Libo-libong Pilipino ang sinunod po ang pangalan kay Pope John Paul II. Batay sa tala ng NSO, tumaas ang bilang ng mga ipinangalan sa yumaong Santo Papa noong mga taon na dumalo siya sa Pilipinas. Narito ang report ni Steve Dailisan. Pebrero ng 1981, ipinanganak ang kapuso reporter na si John Paul o JP Soriano. Ang buwan at taon na unang bumisita si Pope John Paul II sa Pilipinas para sa beatification ni San Lorenzo Ruiz. Ako I feel lucky kasi parang yung pangalan mo naka-associate sa isang tao na napaka-selfless, mapagbigay, and someone who is loved and respected by everyone, hindi lang ng mga Catholics. Parati raw dala-dala ni JP ang letrato ng yumaong Santo Papa, lalo na sa mga delikadong coverage. Yung mami ko, na sobrang follower ni Pope John Paul, binigyan niya ako ng ganito na pinapadala niya sa akin everyday. So, I guess, siguro, nag-umpisa na rin yung ano ko na pwede na rin ako magdasal sa kanya, magsabi sa kanya ng mga prayers para sabihin kay God. So, I feel closer to God because I was named after Pope. 1984 naman ipinanganak ang video editor na si John Paul Kahanding. Saksi raw ang kanyang ina sa pagbisita ng Santo Papa noong 1981 at ipinangako raw nito na ipapangalan kay Pope ang dinadalang sanggol. Pero naging babae ang anak niya kaya nung magbuntis muli at manganak, tinupad niya ang pangako. Mahirap din kasi, di ba? Dapat pag John Paul, si Pope, syempre mabait si Pope eh. Mahirap din, malaking challenge. Nang bumalik ang Santo Papa sa bansa noong 1995, nakipagsiksikan daw sila sa alo ng tao. Masulyapan lang ng malapitan ng Santo Papa. Iba yung feeling talaga na nakita ko siya na live na nandun ako noong 1995, World Youth Day. Batay sa tala ng National Statistics Office o NSO, noong taong 1981, noong unang bumisita si Pope John Paul II dito sa Pilipinas, aabot sa 2,319 yung bilang ng mga batang ipinangalan sa kanya. Halos 4 na beses naman na mas marami noong taong 1995 nung bumalik dito ang Santo Papa dahil umabot sa halos 8,295 yung mga batang may pangalang John Paul. Bukod sa impluwensya sa pangalang lalaki, may mga babae ring pinangalan ng Johanna Paula.
Masunod lang sa pangalan ng yumaong Santo Papa. Ang libo-libong Pilipinong may pangalang John Paul sa listahan ng NSO, patunay lang daw kung gaano siya kalapit sa puso ng pamilyang Pilipino. Nakagawian na ng mga Pilipino na pag meron silang nakagiliwan na tao, pinapangalanan nila dun sa taong nagugustuhan nila. Kaya malamang maraming pinanganak nung taong yun na pinangalanan John Paul. Sa nalalapit na beatification ng itinuturing na pinakamamahal na Santo Papa ng mga Pinoy sa linggo, inaasahang marami pa raw ang papangalan ng John Paul. Para sa unang balita, Steve Davidson reporting. Ilang araw bago ang kanyang beatification, kapilyang paglilipatan ng labi ni Pope John Paul II sa Vatican City, iniahanta na. Tunghaya ng mga eksena sa uling installment ng Harry Potter movie series. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap!